Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ito, kita ninyo mga kabayan, viral na naman no itong mga nagpunta no sa rally ni Bungit mga kabayan. At napansin ninyo no na doon sa live ni Pambansang Kaloyal mga kabayan yung mga tao no pagkatapos nung ginanap na rally nagsasabi mga kabayan na Duterte lang malakas. Sus Mario Joseph, yung palang mga doon, yung mga pumunta pala doon mga kabayan, para lang makatanggap no ng ayuda. Hindi naman pala talaga para kay Bungit at sa kanya mga pambato sa senatorial slate, no? Yung mga candidate niya. Alam niyo kaya siguro no, kung napanood niyo yung last video natin about dun sa mga sinasabi ni Tulpo, ni Tito Soto na kung saan ay sa susunod na mga darating na rally no ay gusto nila ano na yung kumbaga wala nang mga toxic mga kabayan kasi mapapansin ninyo no yung mga tao parang walang nakitang presidente na pumunta mga kabayan. Yung datingan parang barangay tanod ang dating ni Bungit. Ito si pangalan nito, ito si Larry Gadon, mayroon na naman padali ito dito mga kabayan. Sabi niya dito, walang boto ang mga Duterte at the most 5 million sa 2028. Saan kaya kumukuha ng kapal ng apog dito si Gadon? Di ito yung himod tumbong dati nung panahon ni PRRD. At sinasabi nito na napakagaling ng pamumuno ng ating dating Pangulo mga kabayan. Pero ngayon, himod tumbong siya ngayon mga kabayan dito kay Bungit. Malaki siguro mga kabayan ng nagiging kwarta na diyan sa pamamahala ni Bungit. Sabi pa na diyan, nakakatawa ang sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Nagkabanggaan kasi itong dalawa na to mga kabayan ni Sir Panelo ni Atty. Panelo. Ni Atty. Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako. Napakataas naman ng kanilang ilusyon. Yan ang sabi mga kabayan. Kaya pala nasabi nito dito na 5 million lang daw yung mga botante no na pabor dito kay sa mga Duterte mga kabayan. Napapansin ninyo bakit ganyan pala mga kabayan, nakakaunti ang botante ng mga Duterte. Bakit kailangan pansiraan ni Bungit at na mga kasamahan nila ang mga Duterte mga kabayan? Bakit takot na takot kayo dyan sa mga Duterte at kailangan nyo pang mag-impeach ng Vice Presidente? For what grounds mga kabayan? Kita ninyo dito, napapansin nyo na talagang malakas ang Duterte kasi dyan pa lang mga kabayan sa mga pinuntahan ni na Bungit, no? Kailangan pa nilang magdala ng ayuda, diba? Kailangan nilang magdala ng kadiwa na sinasabing 29 ng kilo ng bigas para maraming dumalo ng mga Pilipino. Kita mo mga kabayan na while yung rally no ng mga PDP mga kabayan, hindi na nila kailangan pa no na magdala ng pang-ayuda kasi wala na mga kabayan pera yung PDP. Tunay, wala nang kapira-pera. Kita nyo naman mga kabayan yung venue. Kita nyo naman kung paano sila mag-gathering talagang kumbaga natural lang mga kabayan. Yung mga pumupunta talaga gusto nila na makita yung ating Pangulo. Kita nyo to, si Bungit, pakita ko sa inyo mga kabayan Etong ginawa na to na pagpunta nila mga kabayan sa Davao, no? Ay sa Tagum, no? Sa Tagum sa Tagum mga kabayan. Walang yung mga tao walang karya reaction kundi pa sabihin ng kanyang kasamang staff mga kabayan na pumalakpak at magsigawan. Wala mga kabayan papalakpak. Kita mo 'yan. Tapos sasabihin ito ni Gadon na na ayan, 5 milyon lang daw ang botante. Nako, dito pa lang mga kabayan sa ibang bansa. Dito pa lang sa ibang bansa mga kabayan, mapapansin nyo yung mga OFW, lalong-lalo na doon sa account ko mga kabayan sa TikTok. Umaabot doon mga kabayan ng million views, na mga Duterte. Yung mga nagko-comment doon, halos lahat mga kabayan, ayaw nila dito sa administrasyon ni Bungit at sa mga lineup. Di bali nang tawagin daw tayong Team Suka mga kabayan kaysa naman sa Sinusuka. Di ba? Ito mga kabayan, panoorin muna natin tong si Bungit. Ayan, Kita niyo yung mga tao, mga kabayan, mapapansin niyo, Kita niyo mga kabayan, si Bungit naglalakad yan. Kita niyo yung mga tao, walang karya-reaksyon mga kabayan, naghihintay lang nung sinasabi na ibibigay na ayuda. Yan yung Pangulo natin mga kabayan. Walang kadating-dating at saka parang inis yung mga tao. Kumbaga dumalo lang sila diyan, gawa nga nung ayuda katulad nung
sa Iloilo, mga kabayan. Magkakaroon sila ng prayer, yung rally na yan, mga kabayan, to proclaim yung kanilang mga senatorial candidate, mga kabayan. Sinabayan pa nung pagmi-meeting, no, or pagbibigay ng assistance doon sa mga natanggal sa 4-piece, mga kabayan. Ganon nila gamitin yung pera ng taong bayan, mga kabayan. Diyan sa halalan, pinalalabas lang nila na ayuda. Kita mo ang ang katindihan na ginagawa nito ni Nabungit. Isipin ninyo, mga kabayan, napupunta sila doon sa Iloilo para mag-rally. At the same time, mamimigay ng ayuda para doon sa 3,000 member ng 4-piece, no? O kung tutuusin, mga kabayan, kung nilagyan nila ng pondo yan, hindi dadami yung matatanggal sa 4-piece. Sa totoo lang, mga kabayan. At yung 4-piece kasi, napakaganda nun kasi direct to doon sa kababayan natin, mga kabayan. Talagang walang-wala. Unlike dyan sa mga programa nilang AX, Tupad, kita ninyo, yung mga pumipila doon katulad na lang ng babaeng na i-upload natin dito, mga kabayan. Ay, pulang-pulang nguso. Mukhang hindi naman naghihirap, mga kabayan. Mukhang nung nakatanggap, mga kabayan, may pan-shopping na. Oh, kita ninyo, yung isang lalaki, mga kabayan, napakaway-kaway pa doon sa video. Nakatanggap, nagwalis lang ng kaunti, mga kabayan, nakatanggap ng 5,000. Kita nyo? Tuwan-tuwa, mga kabayan. Meron pang isa, yung naka 4 wheels, mga kabayan, pumunta doon at tumanggap ng tupad. Kita nyo, naka 4 wheels. Samantalang yung mga tipong nandyan sa kalsada, mga kabayan, na natutulog na sa kalsada, nakalatag lang ay karton. Bakit hindi yun ang tulungan nitong mga to, 'di ba? Ang tinutulungan nila, mga kabayan, kasi yung mga kabayan hindi butante. 'Di ba? Yung mga yon. Kasi nga, mga kabayan, wala nang time para register, no? Yung mga ganong tao na sa kalye na lang natutulog, mga kabayan. Sa dami nun dyan, mga kabayan, sa Maynila. O lalong-lalo na sa probinsya, mga kabayan, yung talagang hirap, mga kabayan, na sa bundok nakatira. Bakit yun, mga kabayan? Hindi nila asikasuhin. Dyan pa naman, mga kabayan, palakasan. Pagdating dyan sa ayuda-ayuda na yan, palakasan, nakita niyo yung mga inaayudahan ng AX at saka Tupad na yan. Puro, kumbaga, middle class. Oh, 'di ba? Sus, kita niyo to. Makikita niyo na talagang ang mga tao dito, mga kabayan, ay walang pake. Oh. Oh, kita nyo. 'Di ba? Oh. Parang barangay tanod lang na naglalakad to si Bungit dito, mga kabayan. Pakaway-kaway, wala namang kumakaway. Kita nyo yung mga itsura ng tao, mga kabayan, no? Unlike kina PRRD, mga kabayan, pag sila ang pumunta, talagang yung mga tao nagkakagulo. Masasabi mong talagang yung mga Pilipino ay malapit doon kay PRRD, di ba? At kahit si Erwin Tulfo, mga kabayan, nagpapatunay diyan nung panahon ni PRRD. Tuloy natin. Kita ninyo, ay, mga tao nakatangalaang dito kay Bungit. Nakatangalaang kay Bungit, mga kabayan, na yan, ganyan, mga kabayan, ni Trinato ng mga taga-tagum, no? Si Bungit nung pumunta diyan. Kita nyo, ito naman, isa pa. Rally ito, mga kabayan, no? Itong kakamping. Yung kain suka, mga kabayan. Yung kain suka, rally nila to, mga kabayan. At ang sinisigaw ng mga tao, Duterte, nakakaya siguro, mga kabayan, na dumaan sa ganyan lugar na yan pala balwarte ng mga Duterte. Pakinggan natin. Kita nyo, mga kabayan. Tragis na nakakahiya, mga kabayan, no? Nakakahiya talaga na dadaan ka diya sa balwarte ng mga Duterte. Sus! Si Chiljok nung Akbayan. Pakaway-kaway pa, sinisigaw Duterte ng mga tao. Kung nakakahiya talaga, mga kabayan. Kita ninyo, ang mga tao kasi, hindi na mauuto, mga kabayan. Hindi na maguguyo ng mga politiko. Kasi, nung panahon ni PRRD, mga kabayan, ipinakita sa atin kung paano dapat mamuno ang isang politiko na nakaupo sa gobyerno. Ipinakita nila, mga kabayan, na tayo ay pantay-pantay lang, pare-paras lang, nagkataon sila ay may posisyon at sila ay trabahante natin. Di ba? Ganon ay pinakita ni PRRD, kaya yung mga OFW, especially tayong mga OFW, mga kabayan, bilib na bilib. At noon, mga kabayan, taas no talaga kami ng Pangulo namin si PRRD, kahit yung mga namumuno sa mga bansa na yung, mga kabayan, talagang masasabi nating hanga, no? Hanga sa ating dating Pangulo. Kasi
kita nyo, nabansagan na dapa ni Sir, bago to si Bungit ganyan. Ang pumalit ganyan, mga kabayan, na napaka-weak leader, no? Kita ninyo, mga kabayan, sa kampanyahan. Walang pumapansin, mga kabayan. Mapapansin ninyo yung mga tao kaya lang pumunta dahil may ayuda. Paano kung walang ayuda, mga kabayan? May tao kaya nadadating? Siguro meron namang ilan-ilan. Pero yung ganong crowded, mga kabayan, tingin ko wala. Tapos yung sinasabi na to ni Gadon, mukhang sampal, mga kabayan, sa mukha nila. Na kung baka kung sa kanila, mga kabayan, binaligtad nito ni Gadon yung boto, no, na makukuha nila diyan sa team yan sa team nila ni Nabungit, mga kabayan, baka nasa 5 million lang yung naniniwala, mga kabayan. Kasi mapapansin niyo sa mga social media, alam niyo, palalabasin nila yan sa media na napakarami na mga gusto pa rin, no, diyan sa administrasyon ni Bungit, no. Pinalalabas nila ng ganon gamit ang ayuda, kaya maraming ma-attend. Tapos pagdating niyan, mga kabayan, sa survey, ipakikita din nila dyan, mga kabayan, na number 1 at malakas sila. Ganon, mga kabayan, nila yayariin ang mga line-up, no, ng PDP. Siyempre, nakikita, no, lalo na yung mga kabayan na hindi naabot, no, ng ating mga politiko, no, nakatulad ng mga PDP. Katulad niya, wala, mga kabayan, masyadong makinarya, walang masyadong pondo. Siyempre, ipakikita nila dyan, yung makikita nila, mga kabayan, sa mainstream media, napakarami pa rin. Yung iba kasi, mga kabayan, na mga Pilipino, dito tayo, mukhang malakas to, 'di ba? Yung ganon, mga tipong ganon, mga kabayan, nagkakayayaan. O tropa-tropa, mga ganon. O, 'di ba? Masasabihin, malakas tong mga lineup ni Bungit. O, dito tayo. Itong mga to siguro kaya maraming botanteng suporta sa kanila at maraming pumupunta mga magagaling na politiko. Mga ganon, mga kabayan. Lalong-lalo na, mga kabayan, yung mga kumbaga hindi naaabot ng civilization, mga ganon, 'di ba? Ganon na nangyayari lalo na sa probinsya, mga kabayan. Kung sino yung matunog ang pangalan, yun na ang binoboto ng mga Pilipino. Nako, naranasan ko yan, mga kabayan, sa probinsya. No, nung pagka ganyang politika, mga magi-eleksyon na, mga kabayan, kung sino yung matunog, no, at nakakapagbigay ng isang butin dyan, yun na ang binoboto. Ngayon, tingin ko, mga kabayan, ay malabo na, no? Malabo na nilang maguyo kasi may social media na. Kaya galit, mga kabayan, itong mga kaalyado ni Bungit, no, sa mga vlogger. Kaya pinag-iinitan nila yung mga vlogger kasi nga naman maraming naglalabas, mga kabayan, mga video na kabalbalan itong mga ginagawa ng administrasyon at nagbibigay ng mga sariling opinyon kung ano ba nangyayari sa bansa natin, mga kabayan, sa pamumuno ni Bungit. O ari pa, mga kabayan, si Tulfo. O, maaalala niyo ba to? Maraming salamat po, Mr. President. Saludo po ako sa inyo. Kahit ano pa sabihin ng mga ugo dyan, perdugo ka, mga matay tao, diktador, etc., demonyo. Yung po. Yan, ganyan na ganyan, mga kabayan, purihin ni Tulfo nung panahon ni PRRD, si PRRD, mga kabayan. Ganyan yan bulahin, no? Kasi, di ba, kaya nga nagka-posisyon yan dyan sa Malacanang, mga kabayan. Gusto mo naman ang importante, sir, ha? Maawain at mapagmahal sa mga kapuspalad at mahirap. Diyan po kami magkakapatid, saludo ang Tulfo Brothers. Sabi nila, noon, mga kabayan, saludo yung mga yan. Pero in fairness kay Tulfo, hindi yan pumirma, mga kabayan, sa impeachment. Hindi yan pumirma, hindi yan kasama sa pumirma. Bakit kaya? Ito sa bunganga. Sabi nila, may sa demonyo. Sabi ng mga kalaban niya. Pero kung ang mga batang may cancer ang tatanungin kung anong klaseng tao ang Rodrigo Roa Duterte, iisa lang ho ang sasabihin nila. Hulog daw ng langit si Rodrigo Roa Duterte. Kita mo, mga kabayan, ganyan niya purihin ng mga panahon na yon. Sa bagay, ngayon naman, mga kabayan, hindi naman niya tinitira, mga kabayan, ng mga Duterte. No? Wala naman siya mga sinasabi. Wala pa ako narinig, mga kabayan. I-mention nyo ako sa mga comment section kung meron bang video na tinitira nitong mga to ang dating administrasyon o sina PRRD, mga kabayan. Pero ako wala pa ako nakikita. Kanyo, yung bahay niya, sino ba nakagawa nito? Wala pa yata nakagawa nito na government official? Government official, mayor, pangulo, ibinigay ang bahay sa mga may sakit na cancer para doon sila tumira habang sila kinikimo. Para hindi na sila pabalik-balik, kunwari doon sila nakatira sa Davao Oriental, Davao City sila magpapakimotherapy.
O doon sila galing sa Compostela Valley, imbis na pupunta doon araw-araw sa sakay ng bus, doon na lang sa bahay ni Duterte. Yan, ganyan mga kabayan, nung panahon ni PRRD, no, ganyan na ganyan niya purihin ang mga Duterte, mga kabayan. At siguro, no, siguro mga kabayan, kaya ganyan na ganyan siya ngayon, syempre, politika mga kabayan, dito muna tayo sa may, mayroong makinarya at pondo. Diba? Ganyan na ganyan naman talaga mga kabayan pagka mga politiko Kung saan ka makakasip-sip mga kabayan ng budget or pondo, doon tayo mga kabayan. Kasi sa side ni na PRRD, talagang makikita nyo mga kabayan kung gaano sila, kumbaga, resource, no? Yung resources nila, hindi ganun kadami mga kabayan. At masasabi natin na yung mga supporters ay talagang legit na supporters mga kabayan. Unlike dyan sa kanila, no? Na kundi mo hakutin, gawa ng ayuda, walang pupunta. So, ayun mga kabayan, I hope na sana magtulungan tayo na ikampanya ang ating mga pambato, lalong-lalo na yung lineup ng PDP mga kabayan, na masasabi natin mga kabayan na puro kumbaga magaganda ang background at mayroong sinabi talaga mga kabayan at totoong may malasakit sa ating mga Pilipino. So ayun mga kabayan, see you muna sa susunod na video. Adios sa inyo. Ingat kayong lahat at huwag nyo kakalimutan mag-comment diyan sa ating comment section, na sa ganun mga kabayan makita na makita natin yung inyong mga opinion. At ayun, see you, adios mga kabayan sa susunod na video. Ingat.